Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Aspin na namat ang sumusunod sa amo niyang pari sa isang misa, pinusuan ng netizens. Pagliligtas sa isang aso sa kuting na naglalakad sa kalsada, kinaantigan online. Senior couple sa Quezon, nagpakasal matapos ang 13 taong pagmamahalan. Delivery rider nakuha ng sinasalbang bike sa gitna ng lampastuhod na baha sa Maynila. Leyte Congressman Richard Gomez, inakusang bayaran ang media. Naglabas ng convo screenshots ng reporters at producers. Babae sa China nakaranas ng depresyon matapos itong makita ng window cleaners na natutulog ng hubot-hubad. At sa trending showbiz balita, Manila run ng award-winning musical na Dear Evan Hansen, aarangkada simula September 4 hanggang October 6. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa na DZRH-TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakadang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang aspin sa Las Piñas ang pinusuan sa social media. Bukod kasi sa pagdalo nito sa misa, kasama rin ito sa entrance procession. Kwento na ilang netizens, ang naturang aso ay alaga talaga ng pari na tumatakas para lamang sama ng kanyang amo sa kanyang mga misa. Kilalanin ng Good Shepherd na si Max sa trending report ni James Galange. Likas na para sa mga Pinoy ang pagiging relihiyoso dahil sa impluwensya ng kultura at tradisyon. Pero ganun din pala ang mga fur baby. Isang aspin kasi ang pinusuan ng netizens na namataang hindi lang basta dumalo sa misa, kundi sumama pa sa entrance procession ng pari. Bansag ng mga netizen, ito raw ay isang tunay na halimbawa ng The Good Shepherd. Bagay na sakto sa pangalan din ng naturang simbahan, ang The Good Shepherd Parish na matatagpuan sa Las Piñas City. Kilalanin si Max, ang tinuguri ang isa sa mga resident dog ng parokya na siyang pagmamayari mismo ng pari ng simbahan na si Father Gerson. Kwento ng ilang netizens, sa sobrang kulit ni Max siya na mismong tumatakas para lamang sama ng kanyang amo sa misa. Habang ang mas nakakabilib, alam ni Max kung saan siya hihinto at saan siya pupwesto sa loob ng simbahan. Hirit naman iba pang netizens, baka na-reincarnate bilang aso si Max na dati raw umunong naglilingkod din sa simbahan. Samantala, kasabay rin itong panawagan na dapat ay maging ganito ang lahat ng simbahan sa mga hayop na ayon sa karamihan ay kahit ang mga fur baby ay tinuturing ding mga anak ng Diyos. Humakot ng naturang video ng halos 900,000 views at mahigit 80,000 reactions sa TikTok. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kinaantigan ng netizens ang eksenang ito ng isang aso na tila inilalayo ang isang kuting sa kapahamakan. Patuloy kasing naglalakad ang pusa sa bahagi ng kalsada na dinaraanan ng sasakyan at nang ilalayo na sana ito ng isang sundalo, ay tila nagkusang loob ng aso na siya nang mag-aalis nito sa kalsada. Ang heartfelt na eksena ng dalawang hayop, panoorin sa report ni Dustin Bayog.
Trending online ang eksenang ito ng isang kuting na palakad-lakad sa isang bahagi ng kalsada sa North Caloocan na lubang delikado mula sa mga sasakyang maaring dumaan. Kaya naman lumapit ang isang sundalo na kasama ng uploader na nagpapatrol sa lugar sa kuting na itatabi niya sana sa mata sa bahagi ng daanan nang biglang umeksena ang isang aso. Noong una ay tila sasaktan na ito, ngunit kabaliktaran pala ang nais nitong gawin. Para kasing alam ng aso na delikado na maglakad sa kalsada, kaya siya na mismo ang nagkusang ilayo ang kuting mula rito. Agad naman itong nagpaantig sa netizens sa TikTok na umabot nga ng higit 300,000 hearts at higit 1.5 billion views. Ayon sa mga netizens, patunay raw ito na nagkakaramdam din ng care at emotion sa mga hayop at pakiusap nila sa publiko na maging mabait lalo na sa mga stray animals. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang senior couple sa lalawigan ng Quezon ang ginawang opisyal ang kanilang mahigit isang dekadang pagmamahalan sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony. Ang matamis na palitan ng I do ng newlyweds sa trending report ni Millie Borja. Matapos ang mahigit isang dekadang pagmamahalan, isang senior citizen couple sa lalawigan ng Quezon City ang tuluyang nagpasya na gawing opisyal ang kanilang pagmamahal sa isang civil wedding ceremony. Kinasal si Nanay Marianita Barbon, 60 years old, at Tatay Apolinario Roldan, 72 years old, sa Mayor's Office ng Malunay sa pamamagitan ni Mayor Aris Aguirre na siyang nagsagawa ng seremonya. Ngunit nitong nakaraan lamang sila nagdesisyon na magpakasal. Binigyang din ni Aguirre na ang pag-iisang dibdib ni Barbon at Roldan ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling edad. Sa Pilipinas, ang pamumuhay ng magkasama sa loob ng maraming taon ay hindi otomatikong itinuturing na legal na pag-aasawa. Kailangan pa ring formalisahin ang union sa ilalim ng batas upang makamit ang mga legal na karapatan at proteksyon ng mga mag-asawa tulad ng joint property ownership, spousal inheritance at karapatang gumawa ng mga legal o medikal na desisyon para sa isa't isa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sa gitna ng mga isyu na bumabalot sa ibinunsang budget na dapat ay para sana sa mga flood control project, patuloy na nararanasan ng mga normal na mamamayan ang epekto ng korupsyon ngayong kasagsagan ng tag-ulan. Noong nakarang linggo lamang, bumaha na naman sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa ilang oras na walang tigil na pagulan dulot ng habagat at low pressure area. At dito, nakuha na ng isang delivery rider na lumusong sa lampas tuhod na baha para isalba ang kanyang bike at ang delivery bag. Ang sentimiento ng mga netizens sa tagpong ito, ibabalita ni Rose Babiera. Mainit na usapin ngayon hindi lamang sa Senado at Kongreso, ngunit maski sa publiko, ang maanumalyang flood control projects, kung saan napupunta lamang sa bulsa ng mga korap na politiko ang bilyong-bilyong pondo na dapat ay nakalaan para sa mga infrastruktura kontra baha. At kasabay nga ng unti-unting pagkamulat ng mga mamamayan sa korupsyon, patuloy din namang nararanasan ng mga Pilipino ang malalagim na epekto nito. Noong nakaraang linggo nga lang, nakaranas ang ilang lungsod sa Metro Manila ng matinding pagbaha, bunsod ng ulan na walang humpay na bumuhos sa loob ng isang oras, na ang katumbas ay isang linggong ulan ayon sa Pag-asa. Lampas tao ang pinakamataas na naitalang baha sa Quezon City. Kaya naman madaling nag-viral ang ilang sitwasyon na kinahantungan ng ilan nating kababayan na humarap sa baha noong linggong iyon. Kagaya na lamang ng delivery rider na nakuha na ng isang netizen na lumusong sa lampas tuhod at halos abot hanggang bewang na baha sa kahabaan ng Pedro Hill Station sa Maynila para lamang isalba ang kanyang bike. Sa unang tingin, hindi mamamalaya na may bike ang rider dahil lubog na ito sa baha. Halos humiwalay na rin ang delivery bag na nakakabit dapat sa bike ng lalaki na pareho niyang pilit na inaabot para hindi ito anurin ng tubig baha. Ang post na ito ay nilapatan ng uploader ng kantang Upuan ng rapper na si Glock 9, isang awitin na pinupuna ang pagkabulag at nananawagan sa mga nasa posisyon ukol sa danas ng mga nasasakupan nito.
Marami ang nanindigan sa comment section na hindi ito panahon para palakpakan ang katatagan ng mga Pilipino sa ganitong mga panahon. Gayun din ay hindi ito panahon para tumigil sa pagpuna sa gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Sa kabilang banda, hindi naman naiwasan ng isang netizen na buhayin ng issue ukol sa maling pagboto ng iilan at hinikayat ang mga kapwa niya na maging maingat at bumoto na ng tama sa eleksyon sa 2028. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, mabilis na inulan ng batiko si Leyte Congressman Richard Gomez matapos nitong akusahan ng media na bayaran. Sabay-sabay kasi itong nilapitan ng media outlets para hingin ng kanyang panig matapos madawit sa issue ng flood control, bagay na minasama ng mababatas. Sa paniwalang may nagpapagalaw di umano sa mga ito. Ang tugon ng samahan ng mga journalist, tinutukan sa balitang ito. Mabilis na inalmahan ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang di umano'y targeted media spin o pagdumog sa kanya ng media nang idawit ito ni Matagob Mayor Bernie Tacoy sa issue ng flood control. Sa Facebook post ng kongresista, inilahad nito ang ani ay pagkakahalintulad sa mga mensahe ng news media outlets na para bang may nagkukumpas o nagbayad sa mga ito para kumilos. Kalakip ng kanyang post ang screenshots ng private messages ng mga news reporter at producer na nakipag-ugnayan sa kanyang opisina para sa isang interview at makuha ang kanyang panig. May galing sa GMA News, Billionaire News Channel, TV5 at iba pang major radio, TV at publications. Maging ang kanilang personal phone numbers ay isinapubliko na rin ng dating aktor, bagay na kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines dahil sa posibleng paglabag sa data privacy at banta ng harassment. Ayon sa Union, pabor pa nga sa kongresista ang lapitan nito ng mga journalist dahil binibigyan ito ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Higit pa rito, trabaho naman daw talaga ito ng media. Matatandaan na binweltahan ni Tacoy si Gomez sa akusasyong sinasakyan lang nito ang issue ng flood control sa bansa. August 25 nang agad masirang ongoing 48 million pesos na flood control project sa Barangay Riverside dahil umano sa ulan. Bago pa man ang nakatakdasa ng pagtatapos nito ngayong Setyembre. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, nakaranas ng anxiety at depression ng isang babae na ito sa China matapos itong makita ng dalawang window cleaners na walang suot na damit habang natutulog sa isang high-rise apartment. Ayon sa babae at sa asawa nito, mahigpit pala nilang bilin sa management na mag-abiso sa kanila kung magkakaroon ng window cleaning schedule, bagay na hindi nila sinunod. Ang buong detalye tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Isang babae sa Chengdu, China ang napaulat na nagkaroon ng depression at anxiety dahil sa hindi inaasahang pangyayari habang siya ay mahimbing na natutulog. Ito ay matapos siyang makita na walang suot na kahit anong damit ng dalawang window cleaner sa labas ng kanilang bedroom nang tinutuluyan nilang high-rise unit sa isang high-end building. Kwento ng asawa ng babae na si Mr. Cheng sa isang Chinese media outlet, Abril pa umano nangyari ang insidente at simula noon ay hindi na naging maayos ang mental health condition ng kaniyang misis. Aniya, bumaba umano ang tingin ng kaniyang asawa sa sarili dahil sa nangyari at na-diagnose pa ng depression and anxiety. Ayon kay Mr. Cheng, una pa lang ay mahigpit na umano nilang binilin sa front desk na ipagbigay alam muna sa kanila kung magkakaroon ng window cleaning schedule. Ganito rin niya ang paalala nila sa housekeepers at maging sa group chat ay sinabi nila ang kanilang request. Ngunit laking gulat ng couple nang may dalawang window cleaners ang nasa labas na ng kanilang bedroom noon. Agad naman umano itong nagreklamo tungkol sa nangyari at nagdemand ng public apology at patas na kabayaran mula sa management, ngunit hindi ito nangyari. Nagpadala lang aniya ang management ng tauhan para humingi ng dispensa na may dala pang prutas bilang peace offering.
Nakatanggap din ng offer na 600 Chinese yuan o higit 4,000 na discount sa kanilang lease contract, ngunit hindi naging interesado ang couple, gayong nasa 10,000 Chinese yuan o katumbas ng halos 80,000 ang kanilang buwanang upa na para sa kanya ay hindi ito patas. Marami ang bumatiko sa property management sa kapabayaan nito at hindi pagbibigay pansin sa couple at maging sa hindi paghahain ng iba pang solusyon sa issue. Bukod dito, mayroon ring iba na nagsasabing hindi ito kasalanan ng mga window cleaners dahil ginagawa lang naman daw nila ang kanilang trabaho. Samantala, nagdesisyon naman si Mr. Cheng na tapusin na lang ang kontrata sa building at lilipat na sila ng tirahan at umaasa na magbabalik sa normal ang kaniyang asawa mula sa nangyaring insidente. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, attention theater fans! Excitement is definitely in the air dahil all set na this Thursday ang Manila run ng Tony Award-winning musical na Dear Evan Hansen. Ang iba pang detalye sa Anilay, one of the most impactful musicals of the past decade, ihahatid ni Showbiz Angel. Dear Evan Hansen, today is going to be an amazing day, and here's why. Always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. Yan ang pagtatanghal na dapat abangan sa Dear Evan Hansen. Ang Manila run ng Tony Award-winning musical kasado na mula sa darating na Huwebes, September 4 hanggang October 6 sa The Theater at Soler sa Parañaque. Iikot ang kwento kay Eva na ginagampanan ng aktor na si Elise Kirk, isang anxious high school student longing for a sense of belonging. Magunita na dahil nga sa overwhelming demand and sold-out pre-sale shows kung kaya't in-extend hanggang Oktubre ang Manila run ng Anilay, one of the most anticipated international theater productions sa bansa. Patunay nga riyan ang mga nasungkit itong pagkilala sa prestiyosong Tony Awards kabilang ng Best Musical. Gayon din ang Olivier Award for Best New Musical at hawak din ito ang titulong Best Musical Theater Album mula naman sa Grammys. Bisitahin lang ang official page ng GMG Productions para sa tickets. You will be found. Para sa DZRH-TV, ito pa yung Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makakatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.